Jesus. Okay, so madaydayaw ti Apo, kakabsat. Purihin ang Panginoong Diyos sa gabing ito, August 8. Salamat sa Panginoon. At kung itutuloy ang ating pag-aaral. Okay, so habang hinihintay natin ang mga kasama natin, ay tumulog sa panalangin, mga kapatid. Lumapit tayo sa Panginoon Diyos. Kailangan natin lagi na ang pangunguna ng Panginoon. Lagi yan. Kailangan natin yan. Lalong-lalo na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay, so hopefully, mabuti ang kalagayan nating lahat sa biyaya at tulong ng Panginoon Diyos. Okay, so samahan niyo ako manalangin, mga kapatid. Lumapit tayo sa Panginoon. Let us pray. Lord Jesus, sinasamba ka namin, Panginoon, na mabuti at tapat, nag-iisang Diyos na aming kinikilala. Lord, maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin, sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong kagandahang loob. Panginoon, sa iyong pag-ibig. Lord, tinataas ka namin, Panginoon, sa kabutihan mo. Lord, sa gabing ito, bilang pasasalamat namin ay dumudulog kami sa iyo. Nawa ay mapasaya ng iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa aming pagsusumikap na malaman po ang nilalaman ng iyong mga kasulatan, Panginoong Diyos. Kaya Lord, saan man dako ang iyong mga anak sa tagpong ito, Lord, ay dalangin ko po ang pag-iingat mo at proteksyon, ang pagkilos ng kaaway ay sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At kinakalagan namin ng may kalayaan ng iyong Espiritu. Panginoon, ang liwanag na nagmumula sa iyo, Diyos. Panginoon, ang karunungan at kaalaman. Panginoon, pagpalain mo po ang aming pag-aaral. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa amin. Pag-aaral at pakikinig ng mga aralin sa iyong mga salita. Lord, salamat sa gabing ito. Lord, inaangkin namin ang tagumpay, Lord, sa kalwalhatian ng iyong pangalan, Panginoon Diyos. We give you all the glory, Lord. We give you all the praise. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoon Jesucristo. Amen. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, muli ay pagbati sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Okay. So, sa ating Tuesday Mana ay tutuloy natin ang ating pag-aaral. Mga kapatid, na pinag-uusapan natin yung subject na trial of our faith. Okay? Trial of our faith. Sadyang ang tao ay may pagsubok, ngunit ang taong may pananampalataya ay sinusubok po ang ating pananampalataya. Okay? So, ang text natin ay masumpungan pa rin sa 1 Peter. Okay? 1 Peter chapter 1, verse 3 to 7. And it reads, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy
hath begotten us again unto a lively hope of resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible. Okay, so napakaganda, no? Meron tayong mamanahin. Okay, yung kasiguraduhan na ito po ay hindi mawawala. And undefiled, and that fadeth not away. Yeah. Reserved in heaven for you. Kaya masarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Merong kasiguraduhan. Okay? Verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, sabi dito mga kapatid, ye are in heaviness through manifold temptations or trials. Okay? Maraming pagsusubok. Ito mga kapatid na binabanggit. That the trial of your faith, okay, nandun yung lesson natin mga kapatid, trial of our faith, being much more precious than of gold that perisheth. Mas mahalaga pa, mga kapatid, kita nyo kung gaano kahalaga ang pagsusubok ng pananampalataya. Ito ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Okay. Though it be tried with fire, mga kapatid, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay? So, sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ay daanan muna natin yung natalakay natin na sa ating lesson na ito ay dito natin makikita na hindi lahat ng masasamang nangyayari sa atin, mga Kristiyano, ay parusa or galit ng Diyos, mga kapatid. Okay? Kaya huwag niyong iisipin na may mga pinagdadaanan tayong pagsubok ay galit sa atin ng Panginoon o hindi na tayo mahal ng Diyos. Hindi po ganun, mga kapatid. Sana ay maliwanagan po tayo dito sa bagay na ito, mga kapatid. Dahil sa lahat ng bagay ay binabanggit ng Biblia na anuman ang mangyari, ang Diyos ay gagawin niya sa ikabubuti ng mananampalataya. Okay? So, narinig na rin natin na if there are great things at stake to it, mga kapatid, then testing is in order. Okay? Pag-usapan natin, halos sa lahat ng larangan, mga kapatid, ay may mga sadyang normal yung pagsusubok. Subukan, testing. At least natalakay na natin yan previously, mga kapatid. So, sinusubok ang ating pananampalataya dahil gustong makita ng Panginoon na ito ay at work. Gumagana ba? Ayan. Dahil minsan hindi natin nagagamit ang pananampalataya pag okay lahat, mga kapatid. Di ba? Pero iba ang panalangin ng taong may pagsubok. Iba kaysa dun sa wala, mga kapatid. Yung wala, relax Madali lang manalangin, saglit lang, walang emotion, mga kapatid. Pero yung taong may pagsubok, pag nanalangin yun, talagang ibang-iba, mga kapatid. Okay? At gusto rin ng Panginoon na ma-develop yung ating pananampalataya bilang isang mas malalim na antas, mas mataas na antas bilang tiwala or trust, mga kapatid.
So yan yung mga ilan sa napag-usapan natin na previously. Okay. So sa gabing ito ay pag-uusapan na natin yung mga karakter sa Biblia, okay, na makikita natin na dumaan sila sa pagsusubok. Okay. Dahil minsan hindi ko nga alam bakit, pag ang tao ay mayroong pagsubok, may problema, parang bago lang sa tao, ano? Parang hindi mo alam minsan yung gagawin mo. May mga ganun, di ba? Hindi ko alam kung bakit. Kaya nga may mga nawawala. Kaya nga mayroong mga hindi kinakaya. Okay, hindi nagpapatuloy. Dahil hindi nila alam ito, mga kapatid. Kaya umaasa ako sa ating pag-aaral patungkol sa trial of our faith ay matupad yung hangarin ng Panginoon na tayo po ay maging mananagumpay. Okay? Na anuman ang daraanan natin sa buhay na ito ay sadyang malalampasan natin sa pananampalataya natin sa Diyos at sa tulong ng ating Panginoon, mga kapatid. So, dito sa pag-aaral natin, makikita natin sa iba't ibang karakter o tauhan sa Biblia. Okay, kahit sino pa sila sa Biblia, ay hindi po sila naging liban or excuse to undergo trials and testing, mga kapatid. Kaya kung sila bilang mga lingkod ng Panginoon sa Biblia ay sinubok, kung inaaring ganap din natin na tayo po yung mga naglilingkod din sa Panginoon, I think, mga kapatid, kung sila ay dumanas ng pagsusubok, ay maging handa tayo dahil yan ay hindi out of order sa atin kung hindi natural lang yan. Okay? So, ang bagay na hindi natin nais na nangyayari sa atin ay dahil minsan sa ating pagkakamali. Okay? We are prone, we are susceptible to commit mistakes, mga kapatid. Lalo na ang pating kasalanan. Ang tao ay makasalanan. Okay? Doon nangyayari yung ayaw nating mangyari. And then, sa kaaway, dahil gusto niya tayong mawala, He will do His best. Ewan ko ba, noong wala naman tayo, hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo kaaway ng kaaway. Kasi kakampi. Pero ngayon, ramdam na ramdam mo. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, na mayroong talagang kaaway, mga kapatid. Okay? So, yung kaaway, yung demonyo, hindi tao, mga kapatid. Okay. And then, nangyayari yung mga hindi natin nais, bukod sa ating pagkakamali at pagkakasala, bukod sa kaaway, mga kapatid, ay ang pagsusubok ng Panginoon. Kaya bilang mga Kristiyano po, tayo ay huwag nating bibintangan yung tao na pag nakita natin, ako, nagkasakit si brother, ako yan, sinusumpa. Huwag ganun, mga kapatid. Baka siya ay makasalanan na. Hindi po ganun. So at least nakikita natin na hindi lang po dahil sa tao kaya nangyayari yung mga ayaw nating mangyari. Okay, so nawa maliwanagan po tayo dyan bilang mga mananampalataya, mga kapatid. Okay, so sa gabing ito, ngayong pangatlong pagtalakay natin ay pag-usapan natin, mga kapatid, wala nang iba pag sinabing pananampalataya at mananampalataya. Diyan po sa taong ito nagsimula ito. Walang iba kung hindi si Amang Abraham. Okay. Dito natin makikita. Kaya
Siguro naman, on their side, yung mga nauna na, kapag hindi tayo susubukin ng Diyos, sasabihin nila, unfair ka naman, Lord. Bakit kami? Talagang grabe yung pinagdaanan namin. Okay? Tapos yung mga Kristiyano ngayon, pag nakikita nila tayo, halimbawa lang naman, unfair. So, at least alam nila, okay, yung mga nangyayari sa atin na mga pagsusubok, alam nila. Kaya nga sabi ng Hebrews, meron tayong mga may mga nag-cheer sa atin. Okay, may nag-cheer. Lalo na yung mga nakaranas na. Okay? Lalo na yung mga nakaranas na. Alam na nila kaya hinahayaan lang nila. Pero, tuloy lang. Patuloy lang. Just run the race. Okay? Tuloy lang. Dahil alam nila na napagdaanan nila Okay? Napagdaanan nila. Kaya, ito po, itong mga bata, lalo na si Sammy. Pag may ginagawa yan, hindi ko tinutulungan kaagad. Hinahayaan ko muna sila. Saka na ako tutulong pag kailangan na nila. Pag kaya pa nila, sige lang. Nag-cheer ka lang. Hanggang sa matuto sila dahil alam mo naman, di nila ikakapahamak. At nandyan ka naman nagagabay sa kanila pag hindi na nila kaya. Okay? So, ganyan po sa paglilingkod sa Panginoon na hindi po pwede na lahat na lang ay gagawin ng Diyos. Meron po tayong bilang, meron tayong part, mga kapatid, meron tayong dapat gawin at gampanan bilang mananampalataya. Kaya nga, nung nag-meeting kami dito sa church, kaya dyan din sa inyo, Gabi, idiin mo sa kanila, unawain nila, na ang kaligtasan natin ay hindi dahil ang Diyos ay nagliligtas kaya tayo niligtas. Okay? Ang kaligtasan natin ay dahil sa isang misyon. Okay? Kaya, bawat isa sa atin ay may misyon na tatahakin. At bawat misyon, normal na meron tayong daraanan na sadyang, ang tawag nga nila dito ay yung mga term dito, yung mga pulis, may term silang ginagamit pag mayroon silang may mga lakad sila Okay? Mga interference, okay, sa kanilang daraan. Kahit alam na nila yung target, halimbawa, we are talking about missions. Kahit alam na nila kung saan nakalocate, alam nila yung mga routes or dadaanan, ina-anticipate pa rin nila yung mga factors doon na pwedeng maging cause ng delay. Yan. Meron, hindi smooth po ang mission. At dito natin makikita sa katauhan ni Amang Abraham na hindi po smooth ang lakbayan ng mananampalataya. Sa totoo lang, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Karamihan sa sinasabi ng mga salita ng Panginoon ay yung mga mangyayari na magaganda. Katulad sa teksto natin, mga kapatid, okay? To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Tingnan ninyo, ang gaganda ng binibigay ng Panginoon. Ngayon, dapat mapagpasalamat tayo na yung mga magagandang bagay na, lalo na sa dulo. Okay? Dahil, mga kapatid, pag sinabi sa atin ng Panginoon, yung bawat lakad natin, sasabihin niya yung mangyayari sa atin, August ngayon, tuloy-tuloy ngayong August, ikukwento ng Panginoon sa atin, mula ngayong August, hanggang next year, tuloy-tuloy yan, buwan-buwan sasabihin ng Panginoon, baka hindi natin kaya
pag narinig natin, nakalimutan na natin yung magagandang bagay, yung langit, yung biyaya at pagpapala ng Diyos. Dahil pag nakita natin yung lakbayin, mayroon at mayroon tayong madadaanan na interfering factors. Ayan. Ay, ayaw ko pala. Magkakaroon pala ako ng ganyan na pagsubok. Oh. Okay, mga kapatid? Ayaw mo na. Pag sinabi ng Panginoon yung detalye ng lalakaran natin, kahit gaano pa kaganda yung sa dulo, baka umayaw ka na eh. Oo. Baka umayaw ka na eh. Halimbawa, kay Job. Oh. Lumagay ka sa kalagayan ni Job. Mga kapatid. Pag lumagay ka sa kalagayan ni Job, ikukwento ng Panginoon sa iyo. Kahit dublin pa niya yung mga anak mo, dublin pa niya yung kayamanan mo. Pero pag makikita mo, mga kapatid, aawain ka ng mga sino pa mang mga away sa iyo, magkakaroon ka ng sakit, di ba, mga kapatid? Palagay ko, pag narinig mo yung detalye, ayaw mo na eh. Kaya ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Na tunay nga, mga kapatid, it is the glory of the Lord, sabi ng Bible, to conceal a thing. Eh, pag dinitalye ng Panginoon, araw-araw, kinukwento niya sa ating mangyayari. Pagtawag sa atin ng Panginoon. On the first day na tinawag tayo ng Panginoon, ikukwento niya all of the details, mga kapatid, okay? Every intricate detail sabihin ng Panginoon. Nako, ayaw mo na. First day pa lang yon. Kaya nga, somehow, mga kapatid, salamat sa Diyos, hindi niya dinidetalye sa atin. Okay? Pero ang maganda, ano man ang mangyari, sa kalooban ng Panginoon, may karamdaman man, sa kalooban ng Panginoon, may tiyak na kagalingan. Sa kalooban ng Panginoon, kung magkaroon man ng pagsusubok sa pangangailangan, sa kalooban din ng Panginoon, tiyak, mga kapatid, ang katugunan sa ating pangangailangan. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Kaya, hindi ko po kayo dinidiscourage, mga kapatid. Gusto ko lang kayong maging handa. Dahil yung mga tao, pag walang unawa, okay? Tandaan nyo, pag walang alam ang tao, nag-i-imagine yan. Nagdadamay na lang kung sino-sinong iniisip, kung sino-sinong tinuturo. Okay, pero ngayon, salamat sa Diyos, na anuman ang mangyari na hindi natin kagustuhan sa buhay natin ay maaring ito ay pagsusubok sa atin, mga kapatid. Okay, so si Amang Abraham, si Abraham po ay tinawag na the pioneer of a believing nation. Yun yung binigay kong titulo sa kanya. Yung iba, ang tawag sa kanya, he is the progenitor or ancestor of all who believe and serve God. Siya yung nagpasimula. Okay, na ang tao'y maniwala sa Diyos. Mga kapatid. Kaya nga, pag makikita natin ito sa Kanya, at least matatouch natin yung buhay niya, ahanga talaga tayo dito sa tao na ito. Mga kapatid. In Romans chapter 4, mga kapatid, ang sabi dito, verse 16, ang sabi dito sa Biblia, therefore, it is of faith, that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, lahat ng anak ni Abraham, mga kapatid. Not to that only which is of the law. Sa panahon nila Moses. Hindi lang yun. Okay? But to that also which is of the faith of Abraham. Kaya nga, lahat ng mananampalataya sa Panginoon, noong mang panahon ng batas o sa panahon ngayon, mga kapatid, ay ang pangako po ay sigurado. Okay? Who is the Father of us all? Bilang mananampalataya, ito ay sulat sa Book of Romans, na ang composition ng mga membro doon ay mga Hudyo at mga hintil na mananampalataya. Okay? So, kahit hintil tayo,
kahit hindi tayo Hudyo, at hindi natin inabot yung panahon nila sa panahon nila Moses, mga kapatid, at ng batas ng Panginoon sa lumang tipan, kung tayo'y nananampalataya ng kagaya ni Abraham, ay matatawag na natin siyang ama at matatawag tayong anak at mga kapatid, tayo ay may siguradong pangako ng Diyos na tatanggapin. Okay? So dito natin makikita, mga kapatid, kung gaano ka grabe ang ang ginawa ng Diyos kay Abraham. At sa kanyang pananampalataya, mga kapatid, tignan ninyo yan, ay minana ng lahat ng mga naging anak niya. Mula kay Isaac hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya, tinuturuan ko din dito lagi lalo na yung mga magulang. Ayan, magpakatapat tayo sa Panginoong Diyos dahil yung mga anak natin ang magmamana. Kaya pagdating sa paglilingkod, mga kapatid, I don't care kung anong ginagawa nyo sa trabaho ninyo, sa pag-aaral ninyo, pero pagdating sa serbisyo sa Panginoon, okay, diyan sana tayo magseryoso, okay, ibigay natin yung magagawa natin, ibibigay natin yung best natin, mga kapatid, dahil wala na siguro tayong magandang maipapamana sa mga anak natin. Okay, salamat kung may pera. Okay, salamat kung mayroong sasakyan, may bahay, may lupa. Salamat. Pero hindi yun ang tunay na pamana. Ay, ngayong panahon na ito, iba na yun daw ang ipapamana. Okay? Hindi, mga kapatid, kung mawawala din lang sila sa Diyos, ang maipapamana natin ay mga pananampalataya na pag tinanggap nila at magkaanak din sila kahit wala na tayo, yung bisa ng pangako ng Diyos mula kay Abraham ay magpapatuloy, mga kapatid. Okay? Kaya ngayon, iba na talaga ang panahon ngayon Ibang-iba na. Hindi na mission Hindi na mission. Ambition. Ambition na, mga kapatid. Maging sensitibo kayo. Iba na. Okay? Kaya dito, mga kapatid, ay muli nating sariwain kung gaano kahalaga ang pananampalataya. Okay? Na ipagpapatuloy ng ating mga anak at lahat ng mga bata sa mga local churches natin. Dahil merong may at stake na maganda. So, sa buhay ni Abraham, ganun ka grabe ang bendisyon na binigay ng Diyos kay Abraham, pero hindi yun kaagad binigay ng Panginoon sa kanya. Okay? So nakita natin kung gaano ka grabe si Lord kay Abraham. Pero hindi niya sinabi, bigay ko sa iyo to, okay, itong bendisyon na ito, tapos sumunod ka sa akin. Hindi ganun yung nangyari, mga kapatid Okay? Dahil ang nangyari po, ganito. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pag ididetalye ng Panginoon lahat sa atin, okay, bawat hakbang, aayaw ka na hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako bibitaw. Hindi. Nung napagalitan ka na, gusto mo nang bumitaw Naubusan ka ng bigas nga, hindi ka na tinatamad ka na Lalo na pag dinitalye ng Panginoon, lahat ng tatahakin ng buhay natin na ito. Okay? Kaya, tingnan ninyo, ang ganda ng nangyari kay Abraham, pero, tingnan ninyo, mga kapatid, bago siya nahirang, bago siya natawag ng ama ng pananampalataya or the father of the faithful, ito muna, mga kapatid, tingnan ninyo yung encounter niya sa Diyos. Okay? Sa edad niya na 75 years old, mga kapatid, bigla niyang nasalubong ang Panginoon. Okay, walang Bible study. Okay, bigla na lang kinausap siya ng Panginoon in Genesis chapter 12. Tingnan niyo ito, mga kapatid. In Genesis chapter number 12, sabi dito, beginning in verse 1 up to the succeeding verse, mga kapatid. Now, the Lord had said unto Abram pang pangalan niya, mga kapatid, Tingnan ninyo, naituro ko to dito sa church kung naalala niyo. The first test of faith. The first test of faith, naalala niyo pa? Is to let go. Okay?
hindi magkaroon. Pansinin niyo ito mga kapatid. Sabi ng Panginoon, get thee out of thy country. Salubong, ano? Pag salubong sa Panginoon, mga kapatid, ang sabi sa kanya kagad ng Panginoon is, umalis ka sa lugar ninyo. And from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Tingnan nyo, bago tayo makarating dun sa gusto ng Panginoon, ay susubukin muna tayo ng Panginoon kung kaya nating iwanan yung mga bagay na sa buhay natin ay napagkatiwalaan na natin. Imagine mga kapatid, within 75 years, nagkaroon ng problema si Abraham, natulungan siya ng mga kamag-anak niya, nakapagtrabaho siya sa lugar nila, mga kapatid, kung ano man, naalalayan siya, nagabayan siya ng magulang niya, lalong ng kanyang ama. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, tignan ninyo mga kapatid, immediately, kaya nga, bagay talaga sa kanya na matawag na ama ng pananampalataya. Dahil tayo, na-convert po tayong lahat, dahil sa magandang offer. Sabi ko nga sabi ko sa church, kung naalala ninyo, aatakihin ako sa puso pag may pumasok ditong bisita na pumasok dahil mahal na mahal niya si Jesus Christ. Karamihan sa mga naging bisita, bago kayo naging nabaptize, bago kayo naging mananampalataya, kayo sa Santa Cruz pinagaling muna kayo ng Panginoon. Nagsimba kayo dahil may sakit kayo, nagsimba kayo dahil may problema. Mga kapatid, tayo, nung na-convert tayo, ang offer sa atin ay, pag nagsisi tayo, mapatawad tayo sa kasalanan, maligtas ang ating kaluluwa. Hindi ganun kay Abraham, mga kapatid Iba Sabi ng Panginoon, yang nakasanayan mo, you are used to this life, na pinagkatiwalaan mo, iningatan ka, inalalayan ka, sabi ng Panginoon, iwanan mo. Grabe, Kaya wag niyong gagawin, wag ito ang gamitin natin sa Bible study. Walang, kung hindi sila si Abraham, hindi maliligtas yung tuturuan natin. Na iwanan mo. Nako, wala na. Okay? Buti na lang si Abraham siya. Okay, na mayroon siyang paniniwala sa Diyos. Kaya tingnan niyo maigi mga kapatid, bago niya matikman yung gustong iparanas ng Diyos sa buhay niya, sinalubong siya ng pagsubok. Grabe ito. Okay? Mga kapatid, dyan sa UPCIFF, grabe ito. Okay? Dyan pa ba sila, Brother Arman? Dyan pa ba sila, Jerome? Brother Manny? Da kayo pa dita? The Sister Dali. Hindi ko na mabanggit kayong lahat at maubos yung oras natin. Mapalad tayo. Si Abraham, mga kapatid, parang bago ka makapasok dito, subukan muna kita. Tayo, salamat sa Diyos talaga na kilala natin ang Panginoon sa panahon ng biyaya. Okay? In the church, or Holy Ghost, or grace dispensation, dito natin nakilala ang Panginoon. Okay? Tingnan ninyo. Kaya, huwag tayong magalit, huwag tayong magtampo pag may pagsubok tayo. Dahil iba yung conversion natin sa conversion nila. Si Abraham, grabe, First meeting sa Diyos ng pag-ibig, sa Diyos na mahabagin at Diyos ng biyaya, nakilala din natin. First meeting, pagsubok ka agad. Diba? Kaya tayo magpasalamat tayo sa Panginoon. Pasalamat tayo sa Diyos, mga kapatid. Okay? Tuloy kaya natin. Masarap kasi pakinggan ang pangako ng Diyos kay Abraham. And I will make
of thee a great nation. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng isang nasyon. Great nation pa, mga kapatid. And I will bless thee and make thy name great. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Sinasabi ng Panginoon yung dulo. Totoo ba na ang pangalan ni Abraham ay great? Yes. Up unto now. Hanggang sa mga susunod na panghinaharap na ating buhay. Okay? Dakila ang pangalan ni Abraham. Totoo yun. Pero yung detalye nga na mangyayari sa kanya, okay, hindi sinabi ng Panginoon, mga kapatid. At sa bagay na yan, ay ipagpasalamat natin sa Diyos. Okay? And thou shalt be a blessing, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. And totoo po yun, ginawa ng Panginoon. Okay? Sa buhay ni Abraham. Okay? And so Abram departed. Sumunod siya. Okay. Nakasunod siya. Iniwan niya yung pinapaiwan ng Panginoon sa kanya. Hindi natin alam kung ilang taon ito. Okay, dahil siyempre may mga gap yan. May mga bersikulo na may mga taon ng pagitan. Okay? It doesn't matter. 1 week, 2 days, 3 days. Ang mahalaga, sinunod niya yung bilin ng Panginoon, mga kapatid. As the Lord had spoken unto him. So ginawa niya yung pinapagawa ng Panginoon. Again, in verse 4, so Abram departed as the Lord had spoken unto him. Hindi siya umalis dahil sa kagustuhan niya. Umalis siya sang-ayon sa sinabi o pinagutos ng Panginoon sa kanya. That's faith. Okay? Ang pananampalataya ay nakalinya sa pagsunod sa Panginoon. Hindi yung dahil gusto mo lang. Hindi dahil feel mo lang. Okay? And Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed out of Haran. And Abraham took Sarah, his wife, and Lot, his brother's son, o pamangkin niya, mga kapatid, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran. And they went forth to go into the land of Canaan, and to the land of Canaan they came. Okay? Ito, ginagamit ko rin po ito sa pagtuturo ko. Na yung assurance ng bendisyon at pagpapala sa mga anak ni Abraham, kagaya natin. Meron yan sa Galatians chapter 3. Pero dito sa nangyari, nung sumunod si Abraham sa Panginoon, may sumama eh. Hindi anak ni Abraham. Wala pa siyang anak dahil ilang taon pa yung lumipas bago sila nagkaanak ni Sarah. Hindi nga nila nahintay yung anak nila. Nakinig si Abraham kay Sarah na buntisin yung kanyang alipin. Well, baka yun yung binabanggit. Not the Lord's way, but their own way, mga kapatid. Nagkaanak sila, anak ni Abraham, si Ismael, without question. Pero that's not the way of the Lord. So, sinilang si Ismael, hindi dahil sa pananampalataya. Dahil lang sabi ng Panginoon, sa paraan ng Panginoon kay Sarah. Okay, mga kapatid? Dito nyo makikita na totoo ang bendisyon. Sinabi ng Panginoon, I will bless you. Yung mga anak mo, yung nasyon mo, ay pagpapalain. Yung nasyon na magmumula sa ipagpapalay. Dito, mga kapatid, si Lot ay hindi anak ni Abraham. Sumama lang. Sumama lang. Ang tinawag ng Diyos si Abraham, si Lot sumama lang. Pero nabindisyonan din yung buhay niya. Dahil kung saan nandoon si Abraham, nandoon siya eh. Siyempre, sumama nga eh. Pupunta doon, nandoon din siya. Pag bindisyonan ng Panginoon si Abraham, nadadamay siya, mga kapatid. Nadadamaya. Si Lot. So see,
Actually, naghiwalay sila ni Abraham na may bendisyon si Lot. Dahil ang dahilan, kaya nga sila naghiwalay, ay nag-aaway na yung mga pastor nila. Nag-aalaga ng kanilang mga alagaing mga hayop, mga kapatid. O, ibig sabihin, pinagpala na sila ng Panginoon, na umalis sila sa lugar nila, na sila lang. Okay? My point is, kung yung sumama lang ay nabindisyunan, di lalo na mga kapatid, yung mga anak ni Abraham, na kagaya natin sa pananampalataya, ay mabibindisyonan din lalo. Kung si Lot nga ay hindi anak. Okay, kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. Okay? Pero pansinin niyo ito. Ang ganda nga nang nangyari, yung bindisyon, natupad, yung pangako ay totoo, mga kapatid. Pero nga, yung first encounter nila, niya, ni Abraham sa Panginoon ay may pagsubok kaagad. Okay? Subok kaagad. Buti na lang, hindi tayo. Baka pag tayo, hindi natin tinanggap. No, mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman tayo si Abraham. Mahirap magmalaki naman. Hindi, kaya ko din. Mahirap din. Mahirap magsalita, mga kapatid. Pero, pansinin niyo ang Panginoon, this is God's favorite step. Yung mga taong dakila, sa bungad, sa simula ng encounter, ay pagsubok agad. Testing, mga kapatid. Hindi yung kahirapan, susubukin. Yan po ay, pansinin nyo, yan yung pattern ng Panginoon. Pero hindi sila iniwanan ng Panginoon. Mapapag-aralan din natin yung mga alagad. Pero ganun din yung nangyari sa mga alagad. Nung na-encounter nilang Panginoon, sabi ng Panginoon, halika. Habang si Levi ay nagtatrabaho, sumunod ka sa akin. Sila Pedro, di ba? Mga kapatid, si James, si John. Matindi pa yun kay James at kay John, mga kapatid, dahil kasama nila yung tatay nila. Nag-aayos ng lambat. Pero nung dumaan ang Panginoon, sabi, halika kayo, sumunod kayo sa akin. Iwanan niya. Si Elisha, mga kapatid. Pansinin yung maigi po yan. Si Elisha. Nag-aararo siya. Doon siya tinawag, mga kapatid. Iwanan. At susunod tayo sa Panginoon. Pero alam natin, naging talagang makapangyarihan ang buhay ng mga taong ito dahil sa simula pa lang na hindi nakakahikayat Nakaka-attract ba yung nangyari kay Abraham, mga kapatid, sa mga alagad kila Elisha? Nakaka-attract ba na first encounter sa Panginoon is susubukin ka kaagad? Okay? Bakit di muna siya magpakilala niya na magpakilala muna sana siya na this is how good I am, this is how powerful I am, and then sabihin niya, kaya mo bang iwanan yung pamilya mo? Di ba? Pero hindi ganun ginawa ng Panginoon. Sinabi niya lang, iwanan mo yung umalis ka dyan sa lugar ninyo. Iwanan mo yung mga kamag-anak mo dyan, pati yung tatay mo. Iwanan mo. At pumunta ka doon sa lugar na sasabihin ko sa'yo. Grabe, Kaya ngayon, ay nako mga kapatid, huwag tayo magtampo sa Panginoon. Pag sinusubok tayo ng Panginoon. Ganun ang Panginoon. Mga kapatid, sa mga great na mga naging tauhan sa Biblia. Dumaan sila na talagang marubdob na pagsusubok. Okay. Parang papasok ka pa lang sa room, no? Pagbukas mo ng room, nakaabot ka agad sa yung test paper, examination. Parang entrance examination. Bago ka makapasok,
bago mo ma-witness ang kamay ng Diyos, sa kanila yun kasi sa atin ngayon, hindi. Hindi kayo dito, ganyan. Ganito ang Panginoon. Tanggapin mong Panginoon. Magsisi tayo sa kasalanan natin. Wala, hindi tayo tinuruan na hindi tayo sinabihan. Iwanan yung ating mga mahal sa buhay. Pag sinabihan, baka hindi ka na mag-church, di ba? Iwanan mo si tatay mo. Iwanan. Yung ang iba, hindi nila maiwan eh. Hindi nila maiwan mga mahal nila sa buhay. Kaya, gusto ba talaga nating maging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon? Huwag nating tanggihan ang paraan ng Diyos na tayo po ay subukin niya, mga kapatid. Amen. So, dahil sila nga grabe na yung pinagdaanan nila. Magpasalamat na lang tayo sa Panginoon pag Bible study na lang ang paraan ng ating kaligtasan, mga kapatid. Magpasalamat na lang tayo sa Panginoon kapag after 5 years. Kalimitan sa atin ngayon, napapansin ko, pag may new convert, inaalalayan pa yan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ko, pag may mga new convert, mag-pray ka na, humiling ka na ng humiling sa Panginoon. Dahil darating naman yung time, mayroong mga panahon na susubukin ka ng Panginoon, mga kapatid. Na kahit pray ka ng pray, pakiramdam mo parang wala kang nakikita, wala kang naramdam. Dahil sinusubok tayo ng Panginoon kung magpipray pa rin tayo. Okay? Ngayon sa panahon, pansinin nyo, pag new convert ka, talagang makikita mo dyan yung pag-alalay ng Diyos. Pero sigurado yan, mga after 3 to 5 years, ayan na, mga kapatid, mayroon na tayong landas na talagang at kailangang tahakin, mga kapatid. Okay? Pero ang tanong, ba't kaya, katulad kami, wala ako sa bayan namin, mga kapatid. Wala ako sa bayan namin. Wala akong kamag-anak dito. Sa Ilocos, kahit isa. Maganda sana kung meron, no? Okay. Kaya nung nandoon ako sa Iba, Zambales, no? Bago ako umalis doon sa church. Nag-work muna ako doon ng 1 year. Okay. Parang rule namin yun noon, mga nauna. Hindi ka agad umaalis pag nag-Bible school graduate ka. Ngayon, parang pagka-graduate, layas ka agad. So, mag-open nga ako doon sa nearby town namin, para makakauwi din ako. Siguro, hindi niloob ng Panginoon dahil yun nga yung nasa isip ko. Dahil malapit lang, isang sakay lang ng jeep, makakauwi na ako sa bahay namin. Mga kapatid, dito ngayon, masakit sa puwet. 4 na bus ang iyong sasakyan. Ang hirap. Bago ka makauwi sa Iba, Zambales. Okay? Hirap, mga kapatid. Malayo. So, ba't kaya gano'n ng Panginoon, na yung paraan niya, paborito ng Panginoon yun. Doon sa mga taong gusto niyang gamitin na makapangyarihan yung iwanan mo. Iwanan mo. Kasi si Jesus na nga nagsabi na walang propeta nga na talaga naging bantog sa sarili niyang bayan. Mga kapatid. Dahil ultimo siya, hindi siya tinanggap. Kaya mga kapatid, huwag tayo masyadong kumapit sa mga doon natin inaano sa tao yung tiwala natin minsan. Okay. Kung gusto mong gamitin tayo ng Panginoon, bitawan natin yan. Let go and let God nga. Yan ang nangyari. At paborito ng Panginoon na ang mga lingkod niyang gagamiting makapangyarihan ay bakit kailangan magbitaw muna sa buhay. Okay. Well, sa totoo lang, lalo na sa panahon ngayon, may mga tao hindi mabitawan yung barkada. Bisyo. Si Abraham, hindi naman bisyo yung pinatanggal sa kanya. Kaya nga sabi ko, sa panahon ngayon, magpasalamat tayo. Hindi naman bisyo pinatanggal kay Abraham. Pinatanggal sa kanya.
Pinaalis siya dun sa lugar nila. Sa lugar nila, kalkulado niya doon. Pag kalkulado yung lugar, kahit brown out, madilim, walang ilaw, kayang-kayang. Hindi lalo na nun, wala pa silang street light, mga kapatid. Kahit nakapikit ka, alam mo kung saan ka dadaan. Di ba? Wala kang takot, wala kang alalahanin. Alam mo yung mga nakatira doon at alam mong kilala ka ng mga nakatira doon. Hindi lang yan, pati sa mga kalahi mo, pati na doon sa magulang. Grabe yan. Bakit kaya ano? Dahil marahil, nilagay ko nga dito sa notes na everything that God wants us to remove from us will never help us or possibly can, ito sigurado, it can possibly bother us to our walk with God. Pag may pinapaalis sa atin ng Panginoon, hanggapin nating alisin ito. Dahil alam ng Diyos. Dahil kung makakatulong yan sa pananampalataya mo, hindi yan ipapaalis ng Panginoon sa iyo. That's it, mga kapatid. That's how clear it is. Pag sinabi niyang, bitawan mo yan, ibig sabihin, sigurado, na hindi makakatulong yan, siguro sa lakbay ng paglalakad mo sa buhay bilang tao, makatulong yung magulang mo, kamag-anak mo. But we are in the route, we are in the direction na lakad ng mananampalataya, mga kapatid. May course ang mundo. May daan. Meron din tayong sariling daan na tatahakin bilang buhay na mananampalataya. The just shall live by faith. Mga kapatid, may daan tayo. Yun yung sigurado na ito'y makakagambala sa atin, makadistract at hindi makatulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Dahil sa buhay na ito, mga kapatid, pag sinabing faith, ito rin po ay journey. Lakbay po ito, paglalakbay, mga kapatid. Patutunayan ko yan, mga kapatid. Habang malapit na tayo magtapos, dito na tayo siguro tayo magtatapos sa gabing ito. Sa Hebrews chapter 11, tignan ninyo, mga kapatid. Ay, ang pananampalataya, hindi ito yung naniniwala ako, magkakaroon ako ng 4 million pesos. Hindi yun. Isang mababaw na antas ng pananampalataya. Magkakaroon kami ng magandang bahay. Magkakaroon kami ng sasakyan. Magkakaroon kami. Yan yung mga yun yung faith din yan, mga kapatid. Pero, iba yung buhay ng mananampalataya sa kahilingan at pangangailangan ng mananampalataya. Okay? Kasama po yun. Pero hindi tayo umiikot doon. Umiikot tayo sa buhay na gusto natin yung mga paa natin ay nakalakad pa rin, mga kapatid, sa daan na kung saan daan ng buhay ng isang mananampalataya, mga kapatid. Amen. Pansinin natin ito, mga kapatid. Ay Abraham pa rin ito. Hebrews 11 verse 8. Okay? Yung iba, tatalunan natin yung ibang bersikulo. Okay. Hebrews 11 verse 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Okay? And he went out, not knowing whither he went. Grabe, hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero pumunta siya. Tayo ganito Oh Lord, sabi mo, aalis ako dito, pupunta ako dito. Saan ba ako pupunta? Sabihin mo muna kung saan ako pupunta. Pero grabe si Abraham, mga kapatid na. Kaya dito natin makikita yung totoong buhay ng mananampalataya. Hindi yung ganyan. Hindi yun ang pag yumaman ka, mabibili mo din lang naman yung mga yan Hindi yun. Ang buhay ng mananampalataya ay kaya mong isang tabi yung mga bagay na mahalaga sa buhay ng tao at pahalagahan yung bagay na sinasabi ng Panginoon kahit hindi mo naiintindihan. Yan ang totoong definition ng buhay mananampalataya. Okay?
Hindi po, ito, meron akong ganito, meron kaming ganito, meron kaming ganyan, kaya kami ay mananampalataya. Hindi po yun ang pruweba. Okay? Ang totoong pruweba, yung nakasanayan mong buhay, yung pinagkakatiwalaan mo na kayang bumuhay sa ating pisikal na pangangatawan, ay kaya mong iisang tabi, alang-alang sa kagustuhan ng Panginoon. Na landas na tatahakin natin kahit hindi natin naiintindihan at wala tayong idea. Yun yung dapat nating kainggitan at challenge, mga kapatid. Dahil hindi naman sila pinabayaan ng Panginoon. Alam naman natin yung bersikulo na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Tuloy natin, mga kapatid. Verse 9, by faith, he sojourned in the land of promise. So, mga kapatid, makakarating naman as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Yun na yung bisa. Pangako ng Diyos kay Abraham, pero sa kanyang naging anak, pareho din lang. Ang bisa ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ang ganda ng nangyari kay Abraham. Pero ulitin ko, he is not excuse of testing. Okay? Verse 10, for he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Alam niyo, mga kapatid, sawa na ako sa kayang gawin ng tao. Okay? Sa edad kong 43, marami na akong nakitang kayang gawin ng tao. Ang gaganda. Ang gaganda. Matuto tayong magsawa din. Dahil dapat ang gusto nating makita, yung bagay na kayang gawin ng Panginoon. Mga kapatid. Yan ang mananampalataya. Ang hinahanap niya yung bagay na kayang gawin ng Diyos. Mga kapatid. Hallelujah. Verse 17, by faith Abraham, ito na mga kapatid, when he was tried, offered up Isaac. Yan yung sinasabi ko kanina, ultimo anak na niya. Kung hindi mo maiwan yung kamag-anak mo, yung tatay mo, Abraham, tinitiyak ko, hindi mo rin kayang ibigay sa Diyos yung anak mo. Pero palalim yung pagsusubok niya, mga kapatid. Napapansin ninyo? Iwanan mo yung lugar ninyo. Iwanan mo yung mga kamag-anak mo. Iwanan mo pati tatay. Dahil pag hindi niya kayang iwanan yung mga yon, natural, hindi niya kayang iwanan sa kamay ng Panginoon ang buhay ng kanyang anak. Pero sadyang pinapakita ni Amang Abraham ng lahat ng nauukol, lahat ng bigay ng Diyos sa buhay ko. Yun ang alam niya ay may karapatan ng Diyos kung gusto niyang kunin, kung gusto niyang bitawan ko para sa Kanya, may karapatan ng Diyos. Tingnan ninyo ang paniniwala niya, mga kapatid. Okay, by faith Abraham, when he was tried, he offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Verse 18, of whom it was said, that in Isaac shall thy seed be called. Alam niya na magmumula kay Isaac. Ang kanyang kinapal. Okay? Lahin niya. Verse 19, accounting that God was able to raise him up. Kung may alay ko man ito, alam ko, ang bendisyon ng Panginoon sa mga anak ko ay magtutuloy. Kaya alam niya, pag naialay niya si Isaac, mga kapatid, alam din niya, nabubuhayin din. Kayang buhayin ng Diyos si Isaac. Even from the dead, from whence also he received him in a figure. Okay. Pero pansinin ninyo ang Diyos dito, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Sinubok na, ito yung pinakamalalim na pagsubok ni Abraham, mga kapatid. Yung ialay ang kanyang anak na pangako. Pero buti na lang siya si Abraham,
ama ng pananampalataya na lahat ng bigay ng Diyos sa kanya ay kaya niyang iisang tabi para sa Diyos. Tignan ninyo mga kapatid. Kaya huwag tayong umiwas sa pagsubok ng Panginoon. Ano? Kayong umalis sa church, magpatuloy lang kayo. Ano man ang pinagdadaanan natin, magpatuloy lang kayo. Yes, magpatuloy lang kayo. Hindi lang dahil gusto ko magpatuloy kayo, makinig kayo. Nung inalay niya si Isaac, mga kapatid, woo! Hallelujah! I feel favor and blessings from the Lord, mga kapatid. Nung inalay niya, umakyat siya sa bundok. Mga kapatid. Hindi pinahintulot ng Panginoon. Nung makita niya yung puso ni Abraham na desididong ialay, yung pinakamahirap na ialay. Alam niyo, pag inuubo yung anak ko, mga kapatid, sinisipon, ang bigat sa puso. Sana ako na lang. Ang hirap. Mga kapatid, ayaw. Kahit mga palabas, may mga batang may sakit, ayaw ko, naaawa ako. Di lalo lang yung anak ko. Pag sinisipon yan, inuubo, nilalagnat, ang hirap. Yun pa kayang mamatay. Pero kay Abraham, wala yun. Pero nung nasubok siya ng Diyos, mga kapatid, tingnan niyo, ang pagsubok ng Panginoon ay may kakambal yan na bendisyon. Sa lugar ng pagsubok niya, hindi siya umalis, umakyat siya sa Mount Moriah. Doon din sa final test ni Abraham ay mayroong bendisyon. Tingnan niyo yung ginawa ng Panginoon. Hindi ka iiyak dito sa Mount Moriah, Abraham, dahil inalay mong iyong anak. Hindi matutuloy yan. May hinanda ang Panginoon na hayop na, doon, na salat-salat, sumabit. Salat-salat. Sara na. Sabit yung, kung hindi, ang lugar na yon ay tatawagin Jehovah Jireh. Okay. Hindi pagtangis ang pagharap ni Abraham sa pagsubok, kung hindi, may bendisyon. Dahil lang naiisip siguro ni Abraham, yes, mag-aalay ako sa Panginoon. Sabi niya, yun ang sabi niya sa mga alalay. Maghintay kayo dito. Ako at ang anak ko, sabi niya, we will go yonder and worship sa harap ng Panginoon. Nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Kaya mo Kaya mo lahat ng bagay. Pag nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Pero pag pauwi na, yun na mga kapatid. Dalawa kaming umakyat. Pagbalik ko, ako na lang. Napakalungkot na buhay yun mga kapatid. Pero naniniwala ko, bumaba si Abraham from Mount Moriah with joy. Yes, may nakatagong bendisyon sa likod ng pagsubok. Kaya ngayon yan ang bukang bibig ko, di ba, sa inyo? Kung may pagsubok, may paparating na bendisyon. Dahil yan ang pagkakakilanlan ko sa Diyos. Hindi niya ginagawang pagsubok dahil wala lang. Dahil gusto niya lang tayo. Ulitin ko, ang pagsubok ay hindi ginagawa ng Diyos para makita tayong mahirapan. Hindi kalooban ng Diyos na pahirapan tayo. Okay. Curse was taken from the cross. Kaya ang nangyayari sa atin, all things work together for good. Okay. Jehovah Jireh, the God that provides. Okay. Yun yung salitang binitawan ng Panginoon sa kanya. Na imbis tatangis ka sa lugar na ito, maaalala mo ang lugar na ito na ang Diyos ay nagbibigay, mga kapatid, sa pangangailangan. Ang ganda kaya nun, no? Umuwi siya sa bahay nila. Na nagpakilala ang Diyos sa kanya.
na ang Diyos niya, mga kapatid, sa kanyang pagpunta sa bundok, buti na lang pumunta siya. Okay? Nagpakilala na ang Diyos. He is the God that provides. Amen. Sa bawat pagsubok natin, magpapakilala ang Panginoon, mga kapatid, kung gaano siya kapangyarihan at kadakila. Magpatuloy lang tayo, mga kapatid. Ano man yung kinakaharap natin, ano man yung kakaharapin natin na pagsubok. Tandaan mo ito, bawat pagsubok ng Panginoon ay may link yan, mayroong nag-uugnay na bendisyon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kung puro okay lahat ang nangyayari sa buhay natin, we don't deserve reward. Amen. Kung ang buhay mo okay lahat, you don't deserve reward. Hindi maawa sa iyo ang Diyos. Pero kung nakikita ng Diyos yung paglaban mo sa pananampalataya, mga kapatid, hallelujah, talagang pinagpipilitan mo, tinutuloy mo, mga kapatid. Samantalang iba'y bumibitaw, ikaw ay nagpapatuloy, mga kapatid, then you deserve a reward. Amen. From our good Lord. Hallelujah. Na tumutugon, mga kapatid, sa kanyang mga anak. Purihin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid. Tuloy natin sa susunod. Amen. At nawa ay meron tayo konting naunawaan patungkol sa kaparaanan ng Panginoong Diyos sa kanyang sinaunang mananampalataya. Tayo naman ngayon yung mga mananampalataya sa huli. So God bless you. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Ang lahat ng papuri sa Panginoon. Tayo manalangin panandalian, mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Panginoon. Napakabuti mo. O Diyos, wala po akong maalalang masamang ginawa mo, Panginoon. Sa lahat ng mananampalataya. Wala akong ginawang masama. Kundi sinusubok mo lamang kami, Panginoon. Lord, maraming salamat. Alam namin na hindi mo kami pababayaan. Alam namin na hindi mo kami tinawag para mapahamak. Alam namin, Panginoong Diyos, hindi mo kami inalis sa lusak ng putik at karumihan para maging masahol, Panginoon, kung hindi. Alam namin, O Diyos, na kami dadalhin mo sa lugar na maluwalhati. From glory to glory, you will bring us there, Lord God. Dahil alam namin, O Diyos, na ikaw po ay mabuti. Lord, tulungan mo kami, tulungan mo pang bawat isa na kumapit sa iyo, sa iyong salita, Panginoon, at manahan sa iyong kalooban. Upang, Panginoong Diyos, masaksihan namin na ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man kung paano mo sinamahan ang mga mananampalataya mo, ay may kasiguraduhan din kami, O Diyos, na ikaw po'y nariyan, Panginoon, sa iyong mga. Lord, maraming salamat, aliwin mo ang iyong mga anak, aliwin mo ang iyong iglesia, O Diyos, ng pag-asa sa pamamagitan ng mga pagtuturo mo, Lord. At gamitin mo kami, Panginoong Diyos, na may bahagi, Panginoon, ng iyong mga plano, Panginoon, ang kalooban para sa iyong gawain. Bless your people, Lord, ano man ang kanilang pangailangan. I pray, Lord God, o mabuting Panginoon, na willing na sumagot at tumugon sa aming panalangin. Lord God, tugunan mo nawang pangailangan ng iyong mga anak. At ano man ang pinagdadaanan ng iyong mga anak, ang iyong gawain, Panginoong Diyos. Lord, alam namin, Lord God, na sa aming pagpapatuloy ay masaksihan namin, Panginoon, ang mga bagay, Panginoong Diyos, na higit pa sa aming ninanasa. Sapagkat ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay dakila, ikaw ay mabuti, Panginoong Diyos. Alam namin kung gaano kakadakila, Panginoon. Salamat, Lord.
mananatili kami, Lord God, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, hallelujah, na kami po ay patuloy na manahan sa iyong presensya, sa paglilingkod, sa iyong bahay panambahan, at sa kalooban mo, Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness. Bless your people, Lord. God bless each and every one of us. Bless our families, Lord, God, in our loved ones. Hallelujah. Bless your church, Lord. Bless your church. Have your way, Lord. We claim, Lord God, the victory. We claim, Lord God, every prayers that we ask, oh God. Hallelujah. Nangkin namin ang tagumpay at kasagutan sa pamamagitan mo, Panginoon. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We claim, Lord. Glory, honor, and praise to you. God bless you all, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen. Magpatuloy lang tayo. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Mabuti ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mag-ingat po tayo. Amen. At pang magkita-kita pa tayo sa mga susunod na gawain. God bless you all, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. All glory, honor, and praise belongs to our Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. God bless you all, mga kapatid. Praise God.